Kinukumpara na si George King ng Blackwater kay Justin Brownlee ng Barangay Ginebra. Inamin naman ni Coach Tim Cone na kinausap niya ang buong team ng Ginebra bago sumalang versus Blackwater. Inamin din niya na malapit na sa pick si Scotty Thompson at si Kyle Kuzma gustong samahan si Jordan Clarkson sa Gilas, Pilipinas. Tanong, posible bang mangyari ang lahat ng yan? Tutukan po natin yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like, and share na lang muna para pareho tayong updated. Binawian ng Barangay Ginebra ang Blackwater sa pangalawa nilang paghaharap. Sa score na 112-98, walang nagawa ang kilatis ni George King na inihahalin tulad ng Ever Bilena at Blackwater CEO na si Joseldo C. kay Justin Brownlee. Tanong, paano nga ba sinabi ni Mr. C ang nasabing issue? Tutukan natin ang sinabi niya sa report ni Kinito Henson sa Philstar. Inilarawan si George ng kanyang ahente bilang batang Justin Brownlee. Ang gusto ko kasi kay George ay yung ugali niya. Nagtatrabaho siya ng gusto, nakikisama siya sa kapwa niya manlalaro. Madali rin siyang turuan, Kristiyano rin siya at isang manlalarong may kalidad. So yan yung lumabas na artikulo mula kay Dadin Kinito Henson bago pa magharap ang Blackwater at Ginebra sa pangalawang pagkakataon. Siyempre alam na nating lahat na natalo yung Blackwater. Kumamada doon ng 21 points at 11 rebounds kasama ang 8 assists si George King. Grabe, halos triple-double, di ba? Tapos yung rebounds niya, kinuha niya sa depensa. Meaning, malaking bahagi ni George King sa depensa ang inilatag ng Blackwater or ni Coach Jeffrey Cariaso. Protektado niya basket walang duda yon. Unfortunately, hindi naging sapat ang kanyang halos triple-double na performance para muling butatain ng Barangay Ginebra. Kung titingnan natin mabuti yung kalidad ng laro ni George King, may point naman yung kanyang agent. Katulad ni Justin Brownlee, eksplosibo si George King. Yung review ni Mr. Joseldo C, ilan din yun sa mga katangian ni Justin Brownlee. Magaling makisama, coachable, or madaling turuan. So siguro hindi na rin tayo magugulat kung isa sa magiging suki ng Blackwater si George King para samahan ng Blackwater sa mga susunod na komperensya. Habang inihahalin tulad si George King kay Justin Brownlee ng Barangay Ginebra, hindi naman ikinailan ni Coach Tim Cone na nag-usap ang buong team bunga ng pagragasa ng Blackwater sa unang laban. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Pinag-usapan namin yung pagbabago ng attitude. Kailangan namin ng mas mataas na intensity kasi pinatunayan na ng Blackwater na malakas talaga silang kupunan. Okay, so meaning malaki yung ginawang adjustment ng grupo ng Ginebra laban or sa ikalawang laban versus Blackwater. Nasurpresa kasi sila sa unang laban So yung buwelta nila, naganda na sila doon. Kitang-kita yung paghahanda nila. Si Scotty kumamada ng triple-double. Meron siyang 21 points, 10 rebounds, 11 assists at isang steal. Ang laki nun, di ba? Hindi lang yan. Si Brownlee, si RJ Barrientos, si Stephen Holt, si Japet Aguilar. Kumamada rin sila ng double digits sa nasabing laban. So nagbunga talaga ng maganda yung motivation niya sa team. Yung pinag-usapan nila bagong laban na kailangan nilang magkaroon ng magandang performance, nasunod talaga yon. Resulta, panalo sila. Walang nagawa ang tandem ni Bearfield at ni George King. Yung kay George King, pinakamababa ang output niya ngayon kumpara sa mga naunang laro ng Blackwater. Sa parte ng Ginebra, si Japet pa rin ang pwedeng sabihin kapansin-pansin kasi hindi bumababa ang laro niya ngayon. Sa edad niyang 37, dapat medyo shaky na siya, di ba? Pero ang laro niya consistent. Sunod-sunod na nagtatala siya ng malalaking numero. Matapos magtala ng triple-double na performance versus Blackwater, hindi maikakailang maganda na ang kanyang kalusugan na lubhang kailangan hindi lamang sa Ginebra, kundi maging sa Gilas, Pilipinas. Tanong, base sa pagtansya ni Coach Tim, ano na ang lagay ng kalusugan ni Scotty? Tutukan natin si Coach Tim sa report ng One Sports. Sa tingin ko, nasa 85 to 90% na siya ngayon. Hindi pa siya 100% at kailangan nating ingatan siya sa practice. Kailangan nating tsakin na hindi siya mapapagod at hayaang bumalik ulit yung kanyang injury sa likod. Hanggat maaari, iniingatan namin siya. Sinusubukan namin ang aming makakaya. Sobrang mahalaga siya sa mga ginagawa namin at kung paano namin ito ginagawa. Doon tayo sa iniingatan nila si Scotty, di ba? Dalawa kasi target ni Coach Tim Cone dyan Una ang Ginebra. Pangalawa, yung Gilas, Pilipinas. Kung maalala natin guys may schedule po sila ngayong November versus Hong Kong po yan at versus New Zealand. Meaning mabigat ang kinakaharap na laban ng dalawang team. Nagsisimula sila sa Governor's Cup kung saan gusto nilang kumuha ng kampyonato na hawak ng TNT. At the same time, gusto rin nilang healthy ang lahat, especially si Scotty, pagsapit ng laban ng Gilas, Pilipinas. Ngayon kasi 2-0 na tayo at obvious naman na ayaw ni Coach Tim na madungisan ang kanilang kartada sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Maganda yung momentum kahit pa sabihin na mahina ang Chinese Taipei at Hong Kong.
yung dalawa na nauna nating nakaharap, di ba? Dito sa New Zealand, kakailanganin nila ang buong grupo. Malimit kasi pulbos ang gilas dito, di ba? Pulbos tayo sa New Zealand. So ngayong panahon ni Coach Tim, tingnan natin kung ano magagawa natin versus New Zealand. Ang problema, wala pa ring malinaw na pahayag tungkol kay Jamie Malonzo kung ano na ang lagay niya sa kasalukuyan. Habang halos 90% na si Scotty Thompson, lumabas naman ang balitang gusto or handa si Kyle Kuzma na samahan si Jordan Clarkson sa Gilas, Pilipinas. Narito ang pahayag. Tutukan natin ang report ni Kenton S. Alberti sa lastwordonsports.com. Sa one-on-one na sinagawa ng All-Star Magazine, sinabi ni Kuzma na bukas siya sa pakikipagtambal kay Jordan Clarkson sa Gilas, Pilipinas. Aniya, ibig ko sabihin, kung hindi ako makapaglaro para sa US or sa Team USA, pwede kong samahan si Jordan Clarkson. Astig yun. Para sa akin lang naman, medyo malabo to. Hindi natin pinangungunahan ng issue, pero sa estado kasi ni Kyle Kuzma, mahirap na, di ba? Ngayon kasi nasa Washington Wizards siya. Pero gusto nating linawin na hindi naman siya imposible. Para kasi ang gusto talaga ni Kyle Kuzma is maglaro sa US National Team. So mas priority talaga niya yon at gagawin niya ang lahat para matupad yon. Pangalawa na lang ang Gilas, Pilipinas. Isa yan sa rason bakit medyo hilaw ang paniwala natin. Ikalawa, hindi pwede sila magsama sa Gilas. Si Jordan Clarkson kasi, hindi naman siya local. Naturalized din siya katulad ni Justin Brownlee. Meaning, kung papasukin ni Kyle Kuzma ang Gilas, naturalized player din siya dito. So, paano sila magsasama sa Gilas, Pilipinas, di ba? Yung Justin at JC nga, hindi mangyari, di ba? Kaya imposible rin na mangyari silang dalawa, si JC at si Kyle Kuzma. Sa akin lang naman yun. Maliban siguro kung aproba ng FIBA si JC bilang local. Doon siguro posible pa, di ba? Yun lang naman yun. Wala nang maraming diskusyon para dito. Para sa akin, medyo malabo sa ngayon. So guys, maraming salamat.